Tapos na ang group phase sa Olympics at buo na rin ang mga quarterfinals matchups. Ang lalakas ng mga nakapasok, kaya tara at pag-usapan natin sila. Kagaya ng inasahan natin sa preview, nag-top 2 ang mga ina-expect natin sa lahat ng groups. Group A, Canada at Australia, plus nakasabit din ang Greece. Sweep ang group na ito for Canada, kahit hindi lalampas sa 10 ang lamang, dinominate pa rin nila ang grupo considering na group of death ito, walang tapong team. Meanwhile, ang Australia naman na inaasahang aabot ng at least semis, nag-show rito ng vulnerability. Yung talo sa Canada kahit pa paano okay lang pero yung defeat sa Greece hindi mo ganang matatanggap gawa ng lakas ng roster nila. Kaya hindi talaga good sign itong losing record nila sa group phase going sa quarterfinals. Hopefully makuha rin nila ang momentum. Ang Greece naman, nakasampa sila dahil sa puntusan kahit 1-2 rin sa 3-way tiebreaker, mas maganda ang numbers nila sa Spain. Tapos enough din ang points nila para maging isa sa 2 best third placers na aabante sa quarters. Lipat tayo sa Group B, 3 rin ang nakapasok dito, Germany, France at Brazil. Yung Germany, grabe yung laro nito. Lahat ng laro nila 13 points pataas ang lamang. At saka big din yung win nila against sa host para ma-sweep ang grupo. Samantala, ang France naman, winning record pa rin, 2-1 beating Brazil at Japan. Pero yun nga lang, mukhang hindi pa rin nila nare-reach yung peak ng laro nila as a team. Kaya sana ay mas maganda na ang laruin nila sa quarterfinals. Ang Brazil naman, sa pagkapanalo sa Japan, na-secure nila ang 3rd place sa grupo. Malaking bagay din yung 18 points na lamang nila noon kontra walang Hachimura na Japan para umangat bilang isa sa 2 best 3rd placer ng group phase. Panghuli, Group C, same sa inasahan, USA at Serbia ang naging top 2. Ang Amerika, durugan talaga with average na over 20 points na lamang sa 3 panalo nito. Walang nakadikit. Pinakamababang lamang nila 17 points. Even ang Serbia na may NBA MVP Jokic ay dinurog nila by 26. Napakagandang momentum neto for Team USA going sa quarterfinals. Ang Serbia naman, kahit natalo sa Team USA, kinaya pa rin naman nilang talunan ng 2 pang kasama nila. Tambak yung Puerto Rico by 41 points tapos 11-point lead naman kontra South Sudan. Speaking of South Sudan, sayang na hindi naging isa sa 2 best 3rd placers. Ang sakit ng mga higit 10 points na ng losses para sa chances nila kaya hindi nga sila nakausad. Back to reality after ng good game nila against Team USA. Pero still, diba? Promising pa rin ang mga players nila at may great future ang programa. Ngayon, heto na, ang kumpletong bracket ng mga teams. Ang mga magtatapat, una, Germany versus Greece. Dito ay na-expect na aabante ang Germany. Well, kung papayagan ni Giannis yun. Ang ganda kasi na nilalaro ng Germany ngayon. Laro World Cup champs din ito. Yung chemistry nila ay napakataas. Tapos ang ganda rin ng pinapakita nito na Schroeder at France. Next, Canada versus France. Ito medyo di-kitang matchup din. Though may slight na advantage ang Canada, diba? Lalo medyo hindi pa rin nakukuha ng France ang groove nila. Pero yun yung kontra Japan, kinailangan pa nilang talunin to sa OT. Pero still, diba? They got some great players kina Victor Wembanyama and company. Capable pa rin na pumalag ito. Yun nga lang, kayanin kaya kontra sa mas grabe pang roster ng Canada. Sunod, Australia versus Serbia naman. Ito di-kitan din. Parehong powerhouse team na kahit sino pwedeng umabante. With Nikola Jokic, ang hirap talunan na itong Serbia. Tapos ang Australia naman, mukhang may problems din na kailangan nilang maayos sa team sa kabila ng lakas ng roster nila. Lalo nakadalawang talo sila sa group phase. Pero regardless, ang tindi pa rin ng talent sa team. Kaya naman, tsak magiging maganda pa rin ang laban na ito. Panghuli, Team USA versus Brazil. Ito, no disrespect sa Brazil pero inaasahang cakewalk na ito for Team USA. Dahil unlike sa ibang powerhouse teams ngayon, sila maganda kagad ang nilalaro from the start. Hindi mo rin naasahang mamalasin to dahil sa dami ng ibang stars na pwedeng mag-step up. Kaya mukhang semis na talaga ito for Team USA. Yan nga ang mga matchups ngayon sa quarterfinals. Anong tingin mo pare ko? Anong prediction mo? Sino rin ang tingin mo na maglalaban sa finals?